Buenos dias mga kasangkayan, maligayang pagbabalik sa aking munting channel. For today's video, maglalagay kami ng passivation chemical para sa chilled water system. Pero bago yan, pagkatapos muna ng isang maiksing intro. Not working? Alright mga kasangkayan, ito yung ginawa naming temporary chemical dosing point. Kung naalala nyo, ito yung ginawa naming manifold. Ito yung temporary chemical dosing point. So ito yung mga ilalagay nating chemical pacivator P14, 450 liters. Full be 20 liters only. Ang chemical passivation ay ang proseso ng paglilinis at pagbabalot ng metal. Gamit ang kemikal para hindi kalaw-angin. Sa chilled water system, mahalaga ang chemical passivation dahil ito ang unang hakbang para protektahan ang loob ng piping at equipment bago magsimula ang regular na operasyon. Ang purpose nito para alisin ang mga contaminants. Karaniwan nito ang mga natitirang langis, grasa at metal fines. Kung walang passivation, pwedeng magsanhi ng bara, fouling, o localized corrosion. Sa chemical passivation, gumagamit ng mga inhibitor at tinatawag sa ibang terminong protective film. Halimbawa ng phosphate, molybdate or iba pang mga chemical, para makabuo ng manipis na protective oxide sa loob ng tubo. Ang layer na ito ang nagsisilbing shield sa kalawang. Ito rin ang pumipigil sa early stage corrosion. Kapag walang passivation, ang untreated steel surface ay madaling kalaw-angin. Lalo na dahil malamig at mababa ang dissolved oxygen holding capacity ng tubig. Ito ay magiging corrosive. Pinapahaba nito ang buhay ng system, pinapababa nito ang risk ng leaks, fouling, at efficiency loss. Mas mahaba ang service life ng chiller, pumps, at piping. Mas madali ang water treatment maintenance kapag maayos ang initial passivation, mas stable ang system chemistry at mas madaling i-maintain. Ang water treatment closed-loop system ay process ng pagsasaayos at pagpapanatili ng tubig sa loob ng mga saradong sistema, gaya ng chilled water at heating hot water systems. Dahil hindi umiikot ang tubig sa atmosphere, ika nga hindi exposed tulad ng cooling tower, mas mababa ang risk ng evaporation at contamination. Pero kailangan pa ring i-treat para maiwasan ang corrosion at microbiological growth. Ang passivation stage nito pag gumamit ng corrosion inhibitor katulad ng sodium nitrate, molybdate at phosphate. Ang circulation nito karaniwang 24 to 72 hours, o isang araw hanggat 3 upang makabuo ng stable protective film sa loob ng tubo. Ang best practice para panatilihin ang tamang concentration ng pH at temperatura habang nagpapassivate ay katulad ng ginagawa kong pagsosori. Kumukuha ako ng water sample at ako na mismo ang gumagawa gamit ang mga instrumento para sa water sample analysis. Pagkatapos ng circulation period, ang next step ay ang pag-drain, flushing at refill ng fresh water at lagyan ng normal program. Pero sa ngayon patuloy pa ang pag-passivate, kasalukuyang nag-circulate pa ang chemical sa loop system. Sa mga susunod na araw ibabahagi ko ang final stage, ang backflush at dynamic flushing at sa huling bahagi ang final chemical passivation. Bueno mga kasangkayan, hanggang dito na lang. At kung interesado ka sa mga ganitong content, pa-click naman ng subscription button para sa susunod na video ay magkaroon tayo ng koneksyon. Sa muli, maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Gracias, adios.